Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismohan niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pabigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyayari. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon, na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig, ay nakita niya biglang nabuksan ang mga langit, at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang, at siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutokso ni Satanas, at kasama siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na pinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng konti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kanyang tinawag sila, at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo, nakasama ng mga aliping upahan at nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Capernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo. At nagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu at siya'y sumigaw, na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka ba upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas sa kanya. At ang karumal-dumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nagtaka. Sila ay nagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang naguutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu, at siya'y tinatalima nila. At lumipana pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres, kasama na si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang biyan ng babae ni Simon, at pagdakay pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya, hinawakan niya sa kamay at siya'y itinindig, at inibsan siya ng lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit. At nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo, sapagkat siya'y kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi at lumabas, at napasa isang dakong ilang at doon na nalangin. At si Simon at ang mga kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya, at siya'y nasumpungan nila.
At sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. At lumapit sa kanya ang isang kitongin, na namamanhik sa kanya, at nanikluhod sa kanya, at sa kanya'y nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay, at siya'y hinipo, at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nawalan siya ng ketong, at siya'y nalinis, at siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit, at pinaalis siya pagdaka, at sinabi sa kanya, ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka at magpakita ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises, bilang isang patotoo sa kanila. Datapwat siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari. Ano pat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang, at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. Marcos Kapitulo 2. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya'y nasa bahay, at marami nagkatipon, ano pat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroon doong nakaupong ilan sa mga eskriba at nagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin ba ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad? Datapat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya, at pagdakay binuhat ang higaan, at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat nagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito? At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat, at lumapit sa kanya ang buong karamihan, at sila'y kanyang tinuruan. At sa kanyang pagdaraan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba at mga Fariseyo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. At nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseyo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseyo, datapat hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bang mag-aayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila? Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila makapag-aayuno. Datapat darating ang araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy mag-aayuno sila sa araw na yaon. Walang nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian,
Sa makatuwid bagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat, kundi ang alak na bago ay sinisilid sa mga bagong balat. At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng mga trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya, samantalang nagsisilakad, ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kanya ng mga Fariseyo, "Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mga ilangan at magutom, siya at ang kanyang kasamahan, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga, na hindi matuwid kainin maliban ng mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan." At sinabi niya sa kanila, "Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat." Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 3. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katwiran ba ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat, o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay?" Datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay," at iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseyo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon, na lubhang maraming tao. Nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginawa, ay nagsiparoon sa kanya, at sinabi sa kanyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin, sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami. Ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang harapan at nagsisigaw at nagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang kanyang maibigan, at nagsilapit sila sa kanya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral, at magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog, at si Andres at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon ang Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring nagkanulo sa kanya, at pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipo ng karamihan, ano pat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niya ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsisibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, paanong mapapalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kahariang yaon. At kung ang isang bahay ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkakabahabahagi, hindi siya makakapanatili kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao
at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayoy, masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na espiritu. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhasa'y nakatayo sila sa labas, ay nagpasugo sila sa kanya na siya'y tinatawag. At nakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, narito, nasa labas ang inyong ina at ang inyong mga kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? At paglingap niya sa nakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Marcos Kapitulo 4. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat, at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, pakinggan ninyo, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik, at nangyari sa kanyang paghahasik, nang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan, na do'y walang maraming lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang iba'y nahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. Ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago at may namunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. At sinabi niya, ang mga may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nasa palibot niya na kasama ang 12 ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y makakita at huwag mamalas, at kung makinig sila'y makakarinig, ngunit hindi makakaunawa, baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita, at ang mga ito yaong nasa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita at ng kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroon ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, nagsitanggap na may galak, at hindi nag-uugat sa kanilang sarili, kung sandaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapigatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiini sa salita at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nakakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. At sinabi niya sa kanila, dinadala ba ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan, at hindi ba upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw? Sapagat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag. Ni nalilihim, kundi iyao'y upang mapasaliwanag. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya,
Ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw at sumisibol, at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinasabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos, o sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas, at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay, at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay nakasisilong sa kanyang lilim. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga ay sinaysay niya sa kanila ang salita, ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga. Datapwat sa kanyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong, at nagbango ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ng daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya, at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at tumusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nagsasabihan, Sino nga ito na pati hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 5. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan. At sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabi't araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at mga kabundukan, at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. At ipinamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsasabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nalunod sa dagat. At nagsitaka sa mga tagapag-alaga ng mga yun, at ibinalita sa bayan at sa mga bukid, at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. Nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo. Nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa mga katuwid bagay, siya'y nagkaroon ng isang pulutong at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ng nakakita kung ano ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nagsimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya.
At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, "Umuwi ka sa iyong bahay sa iyong mga kaibigan na sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya." At siya'y yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakila ang mga bagay na sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at pabuhay." At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y siniksik nila. At isang babae na may 12 taon ang inaagasan at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako." At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksikan ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng mga bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhas ay nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya pinapahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga, at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangabubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, "Talita kumi," na kung liliwanagin ay, "Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay nagtaka silang lubha at ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Marcos Kapitulo 6. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nakarinig sa kanya ay nagtataka at nagsasabi, "Saan nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi ba taga rito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay." At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. At nang gilala siya sa kanilang di pananampalataya,
at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila sa dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. At ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglalakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapat gumamit ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mangatira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pag alis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patutuo sa kanila. At sila'y umalis at nagsipangaral na magsisi ang mga tao. At nakapalabas ng maraming demonyo at nakapagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes sapagkat nabantog na ang pangalan niya. At sinabi niya, si Juan na mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinasabi na nga ng iba, siya'y si Elias, at sinasabi ng iba siya'y propeta na gaya ng ibang mga propeta. Datapot nang marinig ni Herodes ay sinabi, si Juan na aking pinapugutan ng ulo, siya'y nagbangon? Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan. At nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias at hinahangad siyang patayin at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibhas ay nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw na kapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, ay sumayaw at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingiin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapat dahil sa kanyang sumpa, at sa nakaupo sa dulang ay hindi niya itinangi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay, at ipinag-utos na dalhin sa kanyang ulo niya, at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga, at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay, at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus, at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa, at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, at magpahinga kayo ng konti, sapagat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang makakain. At nagsiyaon silang nasa daong at nasa isang dakong ilang at bukod. At nakita sila ng mga tao sa pag-alis at sila'y nakilala ng marami. At para-para ang nagsisitakbo at nagsisiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan. At naunang nagsirating pa kay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubang maraming tao at nahabag siya sa kanila. Sapagat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor. At siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsasabi, ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at magsibili ng anumang makakain. Datapat siya'y sumagot at sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila si kanya, magsiyaon ba kami at magsisibili ng 200 dinaryong tinapay
at ipapakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan. At nang malaman nila, ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulo-pulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na tig-100 at tig-50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay, at ibinigay niya sa mga alagad upang ihain sa kanila, at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat, at nagabusog, at kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng tinapay ay 5,000 lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad, at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Betsaida, samantalang pinagyayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na magpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat, at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit ng ika-4 ng pagpupuyat, sa gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat at ibig silang lagpasan. Datapat sila, nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya'y isang multo at nagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat, at nagulumihanan. Datapat pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. At pinanhik niya sila sa daong, at humimpil ang hangin, at sila'y nanggilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa'y hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay, dahil nasa ang kanilang puso'y pinatigas. At nang makatawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genesaret, at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao, at nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya. At saan man siya pumasok, sa mga nayon o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ng mga may sakit, at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling. Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 7. At nakisama sa kanila ang mga Fariseo at ilan sa mga eskriba na nagsisipang galing sa Jerusalem, at kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna maghuhugas na maingat ng mga kamay, na pinangahawakan ng mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipang galing sila sa pamilihan, kung hindi muna maghugas ay hindi sila nagsisikain, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaibabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban, sa makatuwid bagay hain sa Diyos.
Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Niniwawalang kabuluhan ng salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo ba naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito'y sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao, at nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sino mang tao ay huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, nang mabalitaan siya ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophoenisa ayon sa lahi, at ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis ng demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanyang isang bingi at utal at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga niya. At siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit at siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, sa makatuwid bagay mabuksan. At nabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin. Ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nagtataka ng di kawasa na nagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi at pinapagsasalita ang mga pipi. Marcos Kapitulo 8. Nang mga araw na yaon, na magkaroong muli ng maraming tao at wala silang makain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nakatira sa akin at walang makain. At kung sila'y pauuwiin kong nagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan, at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, paanong mabubusog nino man ang mga taong ito ng tinapay dito sa ilang nadako? At kanyang tinanong sila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila. At inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda at na mapagpala ang mga ito ay pinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nabusog
at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000 at pinayao niya sila. At pagdakay lumulad siya sa daong na kasama ang kanyang mga alagad at napa sa mga sakop ng dalmanota. At nagsilabas sa mga Fariseo at nagsimulang magipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutukso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, "Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." At sila'y iniwan niya at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo at nalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbiling niya sa kanila na nagsabi, "Tingnan ninyo, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Fariseo at sa libadura ni Herodes." At nagkatwiran sila na nagsasabi, "Wala tayong tinapay." At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit nagbubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo napaghahalata ni napag-uunawa man na nagmamatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi ba kayo nakakakita? At mayroon kayong mga tenga, hindi ba kayo nakakarinig? At hindi ba ninyo naaalala ng aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki? Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat?" Sinabi nila sa kanya, 12. "At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo?" At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan?" At nagsidating sila sa Betsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At tinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas na nayon. At nang maluraan ang kanyang mga mata at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, "Nakakakita ka ba ng anuman?" At siya'y tumingila at nagsabi, "Nakakakita ko ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakan." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya sa kanyang tahanan na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa nayon." At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At sa daan ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi sa kanila, "Ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ako?" At isinaysay nila sa kanya na sinasabi, "Si Juan Bautista," at ang iba, "Si Elias," datapwat ang iba, "Isa sa mga propeta." At tinanong niya sila, "Ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin. At pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya sa mga pananalitang ito, at isinama siya ni Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao." At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang maipapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito, na mapangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel." Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 9. At sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayong ito
na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nagniningning, na nagsisiputing maigi, na anupat sino mang magpaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At do'y napakita sa kanila si Elias na kasama ni Moises, at sila'y nakipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, "Rabay, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa kami ng 3 tabernakulo, isang sayo, at isang kay Moises, at isang kay Elias." Sapagkat hindi niya nalalaman kung anong isasagot, sapagkat sila'y lubhang natakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap, "Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan." At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot, ay wala silang nakitang sinuman, kundi si Jesus lamang nakasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay pinagbili niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na ang anak ng tao ay magbangong muli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito, at nagtatanungan sila kung ano ang kahulugan ng pagbabangong muli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, "Bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias?" At sinabi niya sa kanila, "Katotohanang si Elias ay pariritong mauna at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y maghihirap ng maraming bagay at pawalang halaga? Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias, at ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang ibig ayon sa nasusulat tungkol sa kanya." At pagdating nila sa mga alagad, ay nakita nilang sa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao, at ang mga eskriba ay nakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan, pagkakita nila sa kanya, ay nagtakang mainam at siya'y binati. At tinanong niya sila, "Ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila?" At ang isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan ito, ay ibinubuwal siya at nagbubula ang kanyang bibig, at naggangalit ang mga ngipin, at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa." At sumagot siya sa kanila at nagsabi, "O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin." At dinala nila siya sa kanya. At pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu, at siya'y nilugmok sa lupa, at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pa nangyari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata, at madalas na siya'y inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na espiritu na sinasabi sa kanya, ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang bata'y naging anyong patay. Ano pat marami ang nagsabi, siya'y patay. Datapwat hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, paano ito na siya'y hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapapalabas ng anuman, maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nagdaan sa Galilea, at ayaw siyang sino mang tao ay makaalam niyaon, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatay nila,
at pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at natakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila'y nagsidating sa Capernaum, at nang siya'y nasa bahay na ay tinanong niya sila, "Ano ang pinagkakatwiran ninyo sa daan?" Datapat hindi sila nagsiimik, sapagkat sila ay nangatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila, at siya'y kanyang ikinalong, na sa kanila'y sinabi, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo, at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin." Datapwat sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig, dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito, na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato, at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may 2 kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo'y makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pilay sa buhay, kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpatisod sa iyo, dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may 1 mata, kaysa may 2 mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Marcos Kapitulo 10. At siya'y umalis doon, at pumasok sa mga hangganan ng Judea, at sa dako paroon ng Jordan. At ang karamihan ay muling nakipisan sa kanya, at ayon sa kanyang kinaugalian ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseyo, at siya'y tinanong, "Matuwid ba sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, na siya'y tinutokso?" At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Ano ang iniutos sa inyo ni Moises?" At sinabi nila, "Ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay siya." Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila 2 kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao." At sa bahay ay muling itinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito, at sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya sa pangangalo niya. At dinadala nila sa kanya ang maliit na bata upang sila'y kanyang hipuin, at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, na tulad sa isang maliit na bata,
ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila'y pinagpala, na ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat siya'y nahapi sa sabing ito, at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot, at sinabi sa kanyang mga alagad, "Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." At nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, "Mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." At sila'y nagtatakang lubha, na sinasabi sa kanya, "Sino kaya ang makaliligtas?" Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, "Hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos." Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig, at sa sanlibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat maraming nangauuna ay mahuhuli at nahuhuli na mauuna." At sila'y nasa daan na nagsisiahon sa Jerusalem, at nangunguna sa kanila si Jesus. At sila'y nagtaka, at ang nagsisusunod ay natatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari, na sinasabi, "Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem, at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y kanilang hahatulang patayin, at ibibigay siya sa mga hintil, at siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin, at pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli." At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, "Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin?" At sinabi nila sa kanya, "Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian." Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makaiinom ba kayo sa sarong aking iinumin? O mababautismuhan ba kayo sa bautismo na ibabautismo sa akin?" At sinabi nila sa kanya, "Kaya namin." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang sarong aking iinumin ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan." At nang marinig ito ng 10, ay nagpasimula silang magalit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya, at sa kanila'y sinabi,
Nalalaman ninyo na yaong mga inaring mga pinuno ng mga hintil ay nagpapanginoon sa kanila, at ang sa kanila ay mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon. Kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho na kasama ng kanyang mga alagad at nanlubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, "Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin." At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapat siya'y lalong sumisigaw, "Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin." At tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig." Tinatawag kanya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" At sinabi ng lalaking bulag, "Nais kong tanggapin ang aking paningin." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 11. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage at sa Betania, sa bundok ng mga Olibo, ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo. At pagkapasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng sino mang tao. Inyong kalagin siya at dalhin niyo siya rito. At kung may magsabi sa inyo, 'Bakit ninyo ito ginagawa?' sabihin ninyo, 'Kinakailangan siya ng Panginoon.' At pagkatapos ay ipadala niyo siya rito." At sila'y nagsiyaon at kanilang nasumpungan ng batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan. At siya'y kanilang kinalag. At ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, "Ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno?" At sinabi nila sa kanila, ayon sa sinabi ni Jesus. At pinabayaan nilang sila'y magsialis. At dinala nila ang batang asno kay Jesus. At inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit. At ito'y sinakyan ni Jesus. At marami ang nagsisipaglatag ng kanilang mga damit sa daan. At ang mga ibay ng mga sanga na kanilang pinutol sa mga parang. At ang nasa unahan at ang nagsisusunod ay nagsisigawan, "Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang kahariang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan." At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo, at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay, at palibhasay hapon na, ay pumaroon siya sa Betania na kasama ang 12. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, "Sino mang tao'y hindi kakain ng iyong mga bunga mula ngayon at magpakailanman." At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem, at pumasok siya sa templo, at nagpasimulang kanyang itinaboy ang nagbibili at nagsisibili sa loob ng templo. At ginulo ang mga dulang na nagpapalit ng salapi, at ang mga upuan na nagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, "Hindi ba nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa? Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan." At yaoy narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang maipapupuksa.
sapagkat natatakot sila sa kanya, dahil karamihan ay nanggilala sa kanyang aral. At gabi-gabi lumalabas siya sa bayan. At sa pagdaraan nila pagkaumaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, "Rabay, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kung kayo ay mananalangin, magpatawad kayo. Kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit." At sila'y nagsiparoong muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang matatanda. At sinabi nila sa kanya, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang sayo'y nagbigay ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?" At sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Tatanungin ko kayo ng isang tanong at sagutin ninyo ako, at aking sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako." At kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili na sinasabi, "Kung sabihin natin mula sa langit," ay sasabihin niya, "Bakit nga hindi ninyo siya paniwalaan? Datapat kung sabihin natin mula sa mga tao," ay natatakot sila sa bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. At sila'y nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, "Hindi namin nalalaman." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." Marcos Kapitulo 12. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at binakuran ng mga buhay na punong kahoy, at humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala iyaon sa mga magsasaka, at napa sa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya, at hinampas siya, at siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin, at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay. At ang iba pang marami, na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Meron pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Datapat ang mga magsasakang yaon ay nag-usap-usapan, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana." At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ng mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba? Hindi man lamang ba ninyo nabasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil na nagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sa karamihan, sapagat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila, at siya'y iniwan nila at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanyang ilan sa mga Fariseyo at sa mga Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kanya, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kanino man, sapagat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bang bumuwis kay Cesar o hindi? Bubuwis ba kami o hindi kami bubuwis?" Datapwat siya na nakakaalam ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, "Bakit ninyo ako tinutokso? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang aking makita." At dinalhan nila at sinabi niya sa kanila, "Kanino ang larawang ito at ang nasusulat?" At sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar."
At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nanggilalas na mainam sa kanya. At nagsilapit sa kanya mga Saduseyo, at nagsabi na walang pagkabuhay namang uli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, at may maiwang asawa, at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay, at nang mamatay ay walang naiwang anak, at nag-asawa sa bao ang pangalawa, at namatay na walang naiwang anak, at gayon din naman ang pangatlo, at ang ikapito'y walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay namang uli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae, sapagkat siya'y naging asawa ng 7? Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nagkakamali kayo dahil dyan, na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mag-aasawa, ni pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises, tungkol sa mababang punong kahoy, kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, at hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nagkakamaling lubha. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano ba ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa, na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa na gaya ng kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At pagkatapos noon, wala nang nagtanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya. At paano ngang siya'y kanyang anak? At ang mga karaniwang tao ay nakikinig sa kanyang mga galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nananakmal ng mga bahay ng mga babaeng balo at dinadahilan ay ang mahabang panalangin. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ng salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang naguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 13. At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, masdan mo, pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali. At sinabi ni Jesus sa kanya, nakikita mo ba ang malaking gusaling ito?
Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito? At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, ako ang Kristo, at maliligaw ang marami. At kung magkarinig kayo ng mga digma at ng mga alingaungaw ng mga digma, ay huwag kayong magulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom, ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin na bilang patotoo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang ebanghelyo, at pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon ay siya ninyong sabihin, sapagat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ng kapatid at ng ama ang kanyang anak, at magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, kung magkagayoy, magsitaka sa mga bundok ng nasa Judea. At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal, datapwat sa aba na nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yaon, ay magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw. Sapagat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang ng nilikha ng Diyos hanggang ngayon, at na hindi mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ng mga araw, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. At kung maggagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Datapwat mag-ingat kayo. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at malalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang makapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nilang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayoy, susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nanariwa ang kanyang sanga, at sumupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o sa oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak kundi ang ama. Kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin, sapagat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo, sapagat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon
o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, ay kayo'y maratnang natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Marcos Kapitulo 14. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang libadura, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay, sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Bitanya sa bahay ni Simon na kitongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuho sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nagagalit sa kanilang sarili at nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento, sapagat ang ungwentong ito'y may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha. At inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginagawa niya sa akin, sapagat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila na magaling. Datapat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya ng pahira ng katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12 ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang may pagkanulo niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi. At pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan. At ng unang araw ng mga tinapay na walang libadura, ng kanilang inihahain ng kordero ng Paskwa, ay sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskwa? At sinugo ang 2 sa kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan, at do'y masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sambahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ko ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaw ng mga alagad at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang gumabi na ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nakaupo at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang namanglaw at isa-isang nagsabi sa kanya, ako po ba? At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan. Sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba niyaong taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya pinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kunin ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila at dooy nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay matitisod sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may pagkabangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bagamat makatitisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makatlo. Datapat lalong nagmatigas siya sa sinabi,
Kahit man mamatay akong kasama mo ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y nananalangin. At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at magpuyat. At lumakad siya sa dako paroon at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanyang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At siya'y lumapit at naratnang sila'y natutulog. At sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka ba? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, ngunit ang laman ay mahina. At muli siyang umalis at nanalangin, na sinasabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y natutulog, sapagkat nabibigatang totoo ang kanilang mga mata, at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. At lumapit siya bilang ikatlo, at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at magpahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo. Tayo na, narito, malapit na nagkakanulo sa akin. At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas na isa sa 12, at kasama niyang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat. At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, Rabay, at siya'y hinagkan. At siya'y sinungaban nila, at siya'y kanilang dinakip. Datapot isa sa naroon ay nagbunot ng kanyang tabak, at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kanyang tenga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo ba'y nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli, ngunit nangyari ito upang matupad ang kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas, at sinundan siya ng isang binata, na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad, at hinawakan nila siya. Datapat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad, at dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote, at nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote, at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay at hindi nasumpungan, sapagat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nagkakatugma. At nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. At kahit sa papagayon man ay hindi rin magkakatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapat siya'y hindi umimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan, ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ng kanyang mukha.
at siya'y pinagsusuntok at sa kanya'y kanilang sinasabi, hulaan mo at siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro, sa looban ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. Datapat siya'y kumaila na sinasabi, hindi ko nalalaman, ni nauunawa man ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabi mula sa nangaroroon, ito'y isa sa kanila. Datapat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroon ay nagsasabing muli kay Pedro, sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Datapat siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka bilang pangalawa ay tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa ay ikakaila mo akong maikatlo, at nang maisip niya ito ay tumangis siya. Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 15. At pagdaka ay nag-usap-usapan ng mga pangulong saserdote, pati ang matatanda at mga eskriba at ang buong Sanhedrin, at ginapo si Jesus at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, ikaw ang nagsasabi. At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa iyo. Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilala si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanilang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At merong isa na kung tawagin ay Barabas, na nagagapos na kasama na naghihimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan, at nagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, ibig ba ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat natatalastas niya na sa kapanaghalian ay binigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? At sila'y muling nagsigawan, ipako siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong masama ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nagsigawan, ipako siya sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas at ibinigay si Jesus. Pagkatapos na siya'y mahampas niya upang siya'y ipako sa krus, at dinala siya ng mga kawal sa looban na siyang pretoryo at kanilang tinipon ng buong pulutong. At siya'y kanilang dinamtan ng kulay ube, at nang makapagkama-kama ng isang putong na tinik ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, Aba, hari ng mga Hudyo. At sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan, at pagkaluhod nila siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit, at siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirin, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid, upang sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, datapwat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadali ng bawat isa. At ikatlo na ang oras, at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail,
at siya'y inalipusta na nagsisipagdaan na pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo at sinasabi, ikaw na iginigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itinatayo, iyong iligtas ang sarili at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba. Siya'y minumura na nagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya ng iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang makita at sampalatayanan, at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At ng oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eli, Eli, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ang ilang naroon ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya, na sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. At mayroon din namang mga babae nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy na naroroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome, na noong siya'y nasa Galilea ay nagsisisunod sila sa kanya at siya'y pinaglilingkuran nila, at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay, ang araw ng nauuna sa Sabat, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay tinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niyang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Marcos Kapitulo 16. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga ng araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato, sapagkat yaoy totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamdaman ng isang damit na maputi, at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapot magsiyaon kayo. Sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita, ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla, at hindi sila nakapagsabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y natakot. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng Sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena, na sa kanya ay 7 demonyo ang pinalabas niya. Siya'y yumaon at pinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus, samantalang sila'y nahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila, nang sila'y naglalakad patungo sa bukid. At sila'y nagsiyaon at pinagbigay alam ito sa mga iba, at kahit sa kanila hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos, siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nakaupong nagsisikain
At pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng ginapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisipalataya. Magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y makausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa